Binanggit ko po kanina na kapag yung nararanasan namin, kasi ang palagi kong bili ng aming presidente sa Bible School, pag pupunta ka sa church dahil sa bagong hindi mo kilala, please make sure na pag naandun ka, ang gagawin din talaga, mag-encourage, mag-motivate. Kasi po, yung mga tao isang linggo na sa labas, ang daming problema, pagdating mo pa sa loob ng church, tututukan mo pa o kaya susutukin mo pa, o tatamahan pa, di ba? Yung iba lang, ayaw ko na mag-church. Ang hirap ka na eh. Pagdating doon, parang kilala ako ng speaker, parang ako lang yung kinakausap. Medyo mabigat po yun, di ba? Di po, pero nang nananasan natin. Pero ngayon po umaga, si James po, meron na sinasabi. Ay, lang po ito. James 1 and 2. Po, napaka-ikling salita. Pero, yung pong verse na yan, pinatid po natin yan sa apat para po sa ating outline. Meron po tayong 4C. O, parang mas padali yung brethren, count it all joy. Pangalawa, when we fall into pang-apat, diverse temptation. Ang pag-usapan ko natin ng title ngayon, how to experience joy in the midst of trial. Kasi nga, pag may problema, pag may mga pagsubok, palaging bagsak. Kahit na kilala natin ang Panginoon at hindi pinag-uusapan kung gaano katagal ka sa Kristiyano. Amen. O kahit na may posisyon ka sa Diyos, o kahit na pastor ka, pagdating ng pagsubok, palaging ang hirap kumanaw. Amen. Pero sabi po ni James, ang magulang sabi niya, how to experience joy in the midst of trials by understanding the context. Okay, or yung audience, context, kung sino yung kinakausap niya. Pagdating ko sa verse 1, sinabi niya, ako si James, lingkod ng Panginoon, tapos ang sinusulatan niya, yung mga yung blood tribes na nagsikala sa iba't ibang lugar. Hey! Ano po ang dahilan ba't sila nagsikala? Meron po pagsubok. Di ang pinapatay po ang Christian na time, yung Esteban po, pinatay tayo sa bato. Yung mga apostol po, pinakukulong. At ito yung sitwasyon, nung sinulat niya po ang James, mga AD 44. Isa sa mga nasulat, maaklat sa New Testament, ang aklat ni James. At meron mga controversy na isasama ba siya natin o hindi? Isasama ba siya o hindi? Dahil po sa kanyang tema. Pag pinag-usapan po natin ng practical Christianity, si James po ang nanggawan. Si James po ang nagsabi na pag may bisita kayo, ano ang ginagawa ng mga nasa church? Pag nakita maganda ang bihis, kung dumating pa lang may sakyan, nakarilo, nakasingsing, maganda ang bihis, pupuntahan, aakain, dito po kayo subok. Pero pag wala at nakita nilang parang ando pa naman ang subok niya, sa kanya, umupo kayo nun. Tutulog lang ng muso eh. Hindi po katanggap-tanggap yan bilang sa mga Kristiyano. Yung tinatawag niya ng mga sinisino yung tao. At si James po, pagdating niya, sinabi niya sa James chapter 5, si Elijah po ay nag-pray na hindi umulan at hindi umulan. Tapos nag-pray siya at umulan na. At ang sabi po niya doon, si James ay tao rin na tulad dati. Right. Di ba? Sinasabi po ni James, pagbabanas mo na ng pinag-uusapan ko. Kasi po, nagsimula siya sa kanyang book. Imagine niyo po, verse 1 pa lang, pagkakabig niya, wala siyang maraming mga paligid ko. James opened his letter without asking. No warm-up, no sympathy, just a command that sounds almost offensive to offering ears. Come, eat, all joy. May pagsubok, may kailangan ng nadaanan, tapos ang suggestion ni James, magana. Uy, pwede ba yun? Sino po ang may problema? Tapos nung kinamusta siya, tuwang-tuwa siya, praise God! Mamamatay niyo yung parents. Why then? Praise God! Bakit ka masaya? Wala kami pera, wala kami kinakahapon. Masaya! Amen. Yung may sinasabi ni James. Kasi sabi po niya dyan, come, eat, all joy. Come, eat, all joy. Lahat! Itutuwing natin. Kasi po,
malinaw po dito kay James kung sino yung mga kinakausap niya. Binanggit ko nga po kanina, ang kausap niya rito ay, ang contact niya rito ay mga Kristiyano. Amen. Di ba? Na nagsikalat. Kaya iniisip ni James sa kanyang kaisipan, ang kinakausap ko, yung mga anak ng Diyos na katulad ko, tumanggap din sila sa Panginoon. Amen. Sila rin yung mga tao, kahit namin maranasan, kahit kumakulong yan, kahit pagbantayan, itutuloy nila kaya pananampalataya. Alright. Kasi yun yung totoo. Kasi po si James, pinatay si James sa mamagitan na ng pwedeng ubod o pagpapasok. Mga 82. Dinaanan mo yan. Samantalang nung umpisa, nung sinisira siya ng gospel, ayaw nang tumanggap. Si Jesus, si Jesus, si Kuya, Diyos. Katotohanan yan, ilang taon lang na unang ipinanganak sa akin yan. Tapos, paniniwala lang ko yan. Hindi po siya naniwala. Katotohanan yan. Naniwala lang po siya nung nalaman niya na si Jesus, yung kanyang kapatid sa laman, ay nabuhay ng muli. Amen. Hey. At kung nakita po niya yun, kung paano yung mga narinig niya sa mga apostol, nakipag-fellowship siya, nakipagkwentuhan siya, bumagal siya, eto pala yung mga ginawa. Bakit sa paligid, pag lumalakad siya, namamasyal sa iba't ibang mga lugar doon, nakikita niya sa Facebook at dumadaan sa kanyang palaging wall. Ang dami niyang pinagaling, ang daming ginawang himala. Siya ba talaga yun? Right. Ang tindi po ng faith. To the point, nagkumuha siya ng faith. At nag-focus po siya sa practical Christianity. Heto na ngayon, dahil ito yung idea niya kung sino yung Kristiyano, kung sino yung, alam niyo, parang po yung mga Kristiyano. Kasi nung umakit sa Jesus, sabi niya, pag-akit ko, ibababa ko ang banal na Espiritu. Ito yung kapangyarihan yung mag-witness sa buong mundo. Alam ni James yan. Alam ni James yung kwento na nakulong ang mga apostol, instead na malungkot, instead na umapil, magreklamo, Panginoon, hindi ba ilaban ninyo sa amin? Nakita niya at nalaman niya na nasira yung bilang buwan. At yung mga guard natakot. Pero sila, masaya. Umantang ng pulis pa yung nagsaya na. Hey. This is the kind of Christian na kinakausap ni James. Right. Kaya pag-isang na ng kanyang book, ito kagad ang sinabi niya. My brethren, count it all joy. Amen. Let him fall into darkness. Right. Siyempre, hindi siya madali. Ang isa po sa pinakamabigat na dinaanan ko siguro, maliban ng mga asawa, ay pagpunta ko ng Bible school. Hindi ko alam kung alam niyo yung Medias Bible College. Pero kanan ng konti, hindi yun. Bakit lang. Excited po ako, 2 years kami nag-pray. Pagpunta doon, tapos ang excited na ako sa counter, mag-i-ano na ako. Ang sabi po ng treasurer, o yung cashier, your faith is good, but we need cash. Faith. Sabi ko ako. Kasi po, tinawag ako ng Lord eh. Tinawag ako mag-aaral eh. Walang problema. Ilang taon kayo nag-pray, dapat may pera na. Sabi sa amin, meron ka na lang 4 days mag-stay sa dorm. Kumain sa kantin kasi galing pa ko ng Mindoro. Yung kung Mindoro, mangyan, di ba? Mangyan mo ko eh. Sa native po sa amin, yung mga nakabahan. Ang ibig sabihin po ng mangyan sa Mindoro, tao. Hello. Pag sinabing mangyan, ang ibig sabihin ng tao. Kayo po ba mangyan? Amen. Hindi, walang tao dito. Kaya po ang isa yung kaya dito ba ako tao? Basta mangyan, tao, ibig sabihin. Okay po yun ha? Hey. Okay. At galing ako ng Mindoro, punta ako ng Valenzuela sa Perapatan para mag-enroll. Pagdating doon, your faith is good but we need cash. Pamasahe mo kasi pera ko pagdating. Hindi na ako makauwi eh. Kasi ayaw lang ng family ko ng Bible school ako. Kasi ang in-enroll lang dati, ang course ko ay political science. Pero gumawa ko ng Panginoon ng Lord sa buhay ko, ibang grace kaya, Lord, bibigay ko ang buhay ko sa iyo. 4 days to stay. Libre yung kain mo sa Lord.
Pagdating ng Friday at wala pang pera, uwi ka na. Aha. Instead na mag-pray ako ng pamasahe pa uwi, sabi ko, Lord, kayo niyo po patunayan sa akin na yung vision, kasalukuyan. Nagayon ko wala akong cellphone eh. Wala akong makukontak. Kailangan ka lang mag-pray. Ang isa pong nakakatuwa sa Panginoon, na naiintindihan ko si James, kaya mo pwede count it all joy, dahil sa gitna ng matinding araw-araw, mayat-maya, kinakailangan ko mag-pray, kailangan ko nasa prayer room para mag-pray sa iba. Ulit-ulit sabi ko, Lord, heto ba yung dadanasin ko rito? Aha. Kailangan kong mapahiya at kailangan kong may kakain ako nakakahiya. Aha. At minsan instead na kumain ako, kukuha na ako ng tubig at tubig para sa iba ng bawang bahay. Kasi hindi ako kumain sa akin. Aha. Lalo-lalo ng Wednesday na po ng gabi. Sabi ko, Lord, isang araw na lang. Anong gagawin ko rito? Kabatong-kabato na ako, Friday, inayos ko na po yung gamit ko, tinapin ko at sabi ko sa cashier, ma'am, anong gagawin ko? Eh, meron pa lang ilang oras hindi natin. Kaya, sabi po ng mga alas 12:20 ng hapon, tumawag sa amin yung cashier, anong gagawin ko? May tumating po pera na mapakanan sa akin. Wow. Amen. Nagulat po ako, nung kinumplit po namin yun, yung buong pang 1 year na payment, Right. at yung pagkain at allowance, yung pinadala po ng Lord. Yung kung araw-araw na prayer ko, mayat na yung prayer ko, sinagot niya yung buong isang taon. Kaya lang ang reminder sa akin ng Lord, paano hindi ka naman pray? Kaya pagkatapos ng simpleng trials, na parang ang bigat-bigat, heto pala yung sinasabi ni James na count it all joy. Hey! Kasi pagkatapos nito, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Natutulog po ako sa time, yung sa unan ko, marami na yung pera, halos nasa 100,000 yun. Walang-wala, pagpunta ron, nag-shopping ako. Oh. Heto pala yun. Grabe po pang noon. Eh. Kilos. Wow. Mga kayo. Nagpatunay ang Diyos. Hindi lang sa personal. Alam ko kayo rin po. Hey. Tingnan nyo, ano yung mga karanasan ko nung nakaraan na dumaan ako sa matinding mga pagsubok. Anong ginawa ng Diyos? Sumaya ba ako pagkatapos? Kaya mga kapatid, kung andyan kayo ngayon, ay dinadaanan kayo ngayon, meron may karamdaman, meron kayong ang labo ng hinaharap, ano ang sitwasyon ng church, mga kapatid, si Jesus po ay handang tumulong hanggang ngayon. Hey. Kumikilos po ang Diyos sa buhay natin. Kaya maintindihan natin si James kung meron ako sinasabi. James is not denying pain. He's redefining the perspective. Ito yung alam ni James sa sitwasyon. Kaya sinabi niya, madala kayo kung may mga pagsubok. Kasi may hirapan tayo pag hindi natin naiintindihan kung saan nagagaling si James. How to experience joy in the midst of trials. By understanding the context. Yan po ay, this is a family language, James speaking to the believers. James, ito po yung binanggit ko kanina, at alam na lang ni James, meron po siyang sinasabi sa Romans 8:18. Gusto ko lang pumuntahin dito sa saglit para maintindihan natin kung saan siya nagagaling at ano yung kanyang iniisip sa bagay nito. Romans 8:18. Dahil na pinamang ko ng Bible, ito, naniligaw ako ngayon. Romans 8:18. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos na bakit ganito ang iniisip. James, magandang balita po ito. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa ating balang araw. Kaya kung may pagsubok tayo, pangsamantala lang yan. Kaya iniisip ni James at saka yung sinasabi, count it all joy. Pwedeng maging masaya kahit na may pagsubok. Yung kung binabanggit niyang joy dito, joy is not automatic, it is intentional. Hindi ito yung joy na emotional.
ka ng pera, tinanggap ka, sumagot yung nililigawan mo, di ba parang hindi mo alam kung saan ka pagkaan malulutang, lalo kung mahal mo siya. Pero kung nakita mo lang sa isang araw, pagkatapos sinagot ka rin agad, hindi enjoy na yun. Joy here is not emotional to you to feel, but a decision you make. Joy is not automatic, it's intentional. James doesn't say, feel joy. Hindi, sumaya ka. Pagpakaligaya ka, hindi mo yung sasabi niya. He says, come eat as joy. This command only makes sense inside the gospel. Ang mga kaunawalan nito, yung mga taong may relasyon sa Panginoon Jesus. Hey. Kung wala po kayong relasyon, kaluluhan niyo sila sa akin. Kaya na-audience na rito, yung mga Krisyano mismo, meron po bang hindi tumatanggap sa Panginoon dito? Hindi po siya nalilit sa Panginoon? Hindi niyo ba maintindihan? Kaluluhan mo yung pinag-uusapan namin. Ang hirap pinag-uusapan ng buhay, sasabihin mo magsaya. Hindi po ako. Pinag-uusapan ng Diyos, dahil mga pagsamantala ng Diyos. Di ba meron pa sa'yo yung Romans 8:28? Diba? Kung ano man yung tinadaanan natin, kung ano man itong mga sitwasyon ito, sa dulo, ano mo sabi ng Panginoon? May magandang purpose ang Diyos. Akala mo, ang pangit-pangit ng sitwasyon, pero yung dulo, magkukulat ka, ang sabi ng salita ng Diyos, Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa tingin mo, parang ang pangit ng sitwasyon, ang hirap itong kalagayan mo, pero yung wala sa dulo, magkukulat ka na lang. May maganda pa ang plano ang Diyos sa bagay na ito. Parang Lord, ganito yung sitwasyon. Bakit hindi tinatawag mo? Hindi yan ang nakatang ng Panginoon sa mga how to experience joy in the midst of trial by understanding the context, pangalawa, by understanding the command po yun count it all joy. Hindi yung sinadjust, sinasabi sa atin yung kung saan tayo, kapag meron kang pagsubok ngayon, at sa mga darating, count it all joy. Hindi mo pipiliin. Hindi mo pipiliin. And yun po ay utos sa atin. At ang joy kong binabanggit, hindi yung piliin. Maliwanag sa ating isip na pagsamantala ang bagay na ating dinadaanan. 1 Corinthians 10:13. Ang pagsubok po pag dumaan sa atin, mga kapatid, napaka-ganda. Ibig sabihin, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, kung natin kayo limutan ang verse na to. 1 Corinthians 10:13. Kasi po, yung pagsubok, yung lahat ng nangyayari sa ating buhay, parang po siyang merong direktor. Tignan niyo po, sabi ng salita ng Diyos. 10:13. Wala kang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan. Hey! Diba? Yung kung nangyayari, kung pagsubok yan, parang kwento lang. Parang meron siyang direktor yung pinag-iwayan. Bakit po? Kailan daw ko ng pagsubok na dumating, naranasan din niya ng iba. Hindi, pag tumadaan ka sa ganun hirap, halimbawa may namatayan. Lahat po ba tayo nakaranas ng namatayan ng mga sa buhay? Lahat. Lahat po tayo nagkasakit. May mga kapamilya tayo sa ospital. Lahat ng tao. Common po yun Lahat po ng dinadaanan natin, hindi lang ikaw, hindi yun sa iyo. Baka isipin mo, bakit naman ito yung karanasan ko? Ikaw lang ba yan? Magtanong-tanong ka sa paligid, ano
Ang bagay niya, sabi niya, tapat ang Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tignan niyo po, hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong makakaya. Right. Masubukan niyo lang kung magkaroon ng appliances. 110. Tapos nakalimutan ng saksak sa transformer. Direkta mo sa tubig, yan nangyari. Hindi ba mahintulot sa atin? Promise ng Diyos. Hindi kayo susubukin ng higit sa inyong kaya. Ibig sabihin, pagdating ng pagsubok, ito ang unang isipin. Lord, salamat. Kaya ko. Ang problema pag kayo yung pagsubok, iyak ka na, hindi ka na makapag-pray. Tapos, ramdam na ramdam mo, aping-api ka, hirap ka lang ikaw ay pinipersonal. Sabi ng mga hindi. Hindi kayo subukin ng higit sa inyong kaya. Kaya sabi ni James, count it all joy. Kasi ayon lang sa inyong kaya, yung gagawin ng Diyos. Ganyan po ang promise ng Diyos atin. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Sabi naman yan, drama ka pala yung pagsubok. Eh sinasabi ni James, count it all joy. Kasi hindi ka susubukin ng unique. Ang pagsubok na nararanasan mo, lahat nakaranas niyan. Ang pagsubok na yan, hindi yan higit sa iyong kaya. Ayaw lamang ito sa iyong makayanan. Ang pagkainin yung pagsubok, sabi ng Diyos, tapat ang Diyos. Bibigyan ka niya ng lakas at ng karunungan para malampasan ang pagsubok. Pag ganito yung sinabi ng parang sa Panginoon, pwede na ba tayo masaya? Amen. Alright. How to experience trials, or how to experience joy in the midst of trials. Una, understanding the contact, understanding the command. Pangatlo, alam mo sabi niyan, when ye fall, by understanding the circumstances. Kasi po, klaro po yung command sa atin. Kaya dapat, baka mamaya may mag-pray na. Lord, bigyan niyo po kami ng maraming trial. Kasi, para marami tayong consider na joy, marami tayong i-count na joy. Ganun po ba yun? Kasi po, sabi dyan, by understanding the circumstances, when we fall, ang iba po sabi niya eh, binabanggit niya rito, ito yung iba-ibang mga sitwasyon na dinadaan natin sa buhay. Yun yung karanasan. Ngayon, pag naandun ka na sitwasyon nyo na meron tayo, wow, simula ka ng Panginoon ha, ina-activate nyo, Lord, ang 1 Corinthians 10:13. Ibig sabihin, ito kayo na sa mundo nito kahit sa aking kaya. Pangalawa, andyan kayo kasama mo kay Panginoon. Kasi tapat ka at habang naliling pagsubok, ikaw yung alalay ko kasama. Yun pinapakita sa akin ng Panginoon. Yun yung sinasabi niya sa akin habang pinag-uusapan natin yung Panginoon. Sabi ko, when ye fall, not if, hindi niya sabi if, but when trials are unavoidable. Meron bang hindi pa nakaranas ng trials natin? Di ba lahat? Sabi nga natin, patay na lang ang tao walang problema. Or bagong silang, o hindi pa nakaintindi yung bata, yung sanggol, yung pala ang walang problema, at hindi nakaranas, pero lahat, tingnan niyo ang katabi niyo. Anong itsura? Diba? Masaya ba? May problema yan. Mangyari ba yan? Ibig sabihin, talagang normal po, maya-maya, katatapos ang problema, meron naman. Hindi po matatapos yan. Kamamatayan natin yung problema niyan. Pero kahit na nangyayari, hindi kahit tayo sa salita ng Panginoon, hindi yan bago, hindi kayo sa yan, ang dami lahat kayo may problema. Kaya sabi niya, not if, but when trial are not accidental.
yung pong binanggit niya na phrase ng fall implies something sudden, unexpected. Trials are not interruption to the Christian life. They are part of it. Amen. Pero kung yun sa pinag-share kayo ng gospel, tumanggap sa Panginoon. Hindi ka na makakaranas ng problema. Ang takot na matapos mo na tumanggap sa Panginoon. Eh, wala na ng problema. Nung po pagkatapos kong tumanggap sa Panginoon, siguro mga 2 oras lang, kung pauwi na ako doon sa may kanto, nagiinuman na yung tropa. Oh, Lord, kaya ko ba to? Hindi ko ginaya. Ang tagal-tagal ko kasama nun eh, karatanggap ko lang sa Panginoon eh. Hindi naman agad ako nabiripin na ganito. Inuman ulit kayo. Inuman ulit kami. May Holy Spirit na daw ako. Nasa yung Holy Spirit na akala nyo na po, Kristyano ka na hindi ka na. Antindi po ng problema. Lalong natagdagan. Bubuliin ka ng mga kasama mo. Tapos sinasabi ko na, hindi ka na dapat manligaw sa mga hindi Kristyano. Ang hirap din. Alam niyo po lang lumirat yung sitwasyon. Ang dami lalong magiging pagsubok. Hindi ka na, parang, hindi daw bagay sa Kristyano na nakikilo, na hindi kayo ito. Hindi daw bagay, hindi naman siya bawal. Kaya ang hirap mo nun eh. Ay adik ako dati sa Lucky Nine. Pupunta ako ng church, pero tatansyahin yung oras, dadaanan na ako doon, baka manalo. Pagtalo, pupunta na ako sa church. Pagkatapos, bago matapos yung closing prayer, nakalis na ako. Babalik ako sa sugalan, baka manalo na. Dati sipahan. Nakapagin. Ang dami, grabe mga pagsubok na dadaanan natin. Ang dami nun. Hindi ka nag-iisa dyan. Iba-iba. Pero mga kapatid, pinabayaan ko tayo ng mga. Salamat po sa mga taong tumutok, nagtulong, nagpaalala sa amin, nag-disciple, para hindi naman kami sinasabihan bawal, pero pinapaalala, dapat hindi nililitaan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Ang mahirap pa sa amin noon, pag yung sipang gabi na, ay, ano lang ang tropa eh, ay Christian ka, sisipang gabi ka ba? Hindi kami pwede lumabas. Ang ginagawa ko, sa hapon pagkalit ko ng bahay, kunyari may bag ako, nasa yung sapatos, yung damit na pagsimba, sa madaling araw. Kasi kailangan yung bintana namin, hindi nakalak, para doon ako nalang sa bintana, ang nakasabi ng kami na, para pagsimba. Daming 60. Yung ba yun? Yung mga bagay ko siya, hindi pa na yun. Ito yung dati natin yung uri, dati natin barkada. Kaya kailangan, barkadahin yung mga bagay ko siya. Kasi pag hindi makalisan sa mga bagay ng barkada, hirap na hirap po siya. Sasabihin, hindi na ako pwede dyan, ayaw mo yun. Hindi ko rin natin kami takin. Ikaw yung kayo magpalasan ng barkada, tapos tayo mo na. Anong iwan mo? Yung wala naman nakita. Aliw na. Ang Diyos. Kung lumapit ka sa kanya, sinabi ng Panginoon, gusto ko lang sumunod sa iyo. Ipinis ko. Kaya, isang bagay na ginawa ng Panginoon sa akin, nakita ko po sa harap ko yung barkada ko, sinaksak ng ICT. Halos dalawang po. Dalawa lang kami magkasamang tatlo. Tapos yung kapilang ito. Sabi ko, pagkalang tuloy-tuloy na ako sa barkada ng tuloy-tuloy. Gawa po kami ng statement. Hindi naman dati nung barkada namin, akala ko hindi man na kasi lawyer, sabi niya, hindi wala naman yung lahat dito. Kailangan ko kasi yung anak niya na namatay na junior niya, ang ipinalit niya parang 6 ito ang pinapatay niya. Pag nagtagal ka ba sa grupo yan, sa barkada, mamaya po sa application, titignan naman yan. Pang-apat, ano po yung monarchs? How to experience joy in the midst of trial by understanding the context. Pangalawa, by understanding the command. Pangatlo, by understanding the circumstances. And pang-apat, by understanding the
na polos. Bakit polos? Kasi sabi po dyan, yung verse 2, yung pangapat na bahagi, into diverse temptation. O sa ibang salin ay variety of various kind. Pag sinabi mong polos, anong tinutukoy? Anong tinutukoy? Na kulay. Lahat. Lahat. Ang dami mong pagsubok. Sobra, iba. Pwedeng physical, emotional, financial, relational, spiritual. No ranking system, small or large. All trials matter. Ang dami pagsubok. At pag tayo binaan nila, ang advice sa atin ni James, come in all joy. Wow, amen. Hindi, mag-ingat po tayo lalo yung pagkatapos ng pandemic. Emotional na itong problema sa mundo. Ayon po sa record, isa ang Japan sa pinakamaraming nagpapakamatay. At ang surprisingly, ang mga nagpapakamatay, kung sino yung mga nasa young po. Marami po sa record, yung po kayang magsarili, isa lang siya nakatira sa kondo, may sasakyan, isa lang siya kaya yung buhay ng sarili niya. At yung matinding emotional stress. Yun ang pero kaya niya na. Pag nasa Metro Manila tayo, kaming nagpapalimos dyan, natutulog lang mo. Grabe naman ito. Nagbubuhay samantalang minsan tayo rin ng tenga, tayo ko lang pag nanlangaw. Nasa aircon pa, samantalang yung mga bata sa labas, at tumis-tumis, nilalangaw, hindi na nagkakasakit. 3 weeks ago, meron pong kapitbahay mo sa Taguig. Nang pakamatay. 16 years old na rin. Yung babae. Grenade. Mga gano'n kayo. Nakuyo. Nang pakamatay yung babae, grenade yung gano'n. Kasi makakita yung gano'n yun ng boyfriend. Yun lang, kamatay. Grabe po, ang iba yung mga magsulat. Ngayon, yung tatay, yung nakausap namin, paano mo kaya sabihin ko? Kami ko ba? Yun na. Pinipis sa akin yun eh. Kalokohan. Kumagay niya. Mga kapatid, James does not promise pure trials. Hindi niya sinabing pang lang. Ang dami po. Iba-iba. He promised a better way to walk through them. James does say, enjoy the pain. Celebrate evil. Pretend suffering is not hard. Joy is not found in the absence of suffering, but in the presence of a faithful God. Ang title po talaga natin dito, tawanan mo ang problema. Tawanan mo ang problema. Bakit? Scripted na po lahat yan eh. Alam niyo po ba na yung mararanasan ko sa mga susunod na linggo, alam na ng Diyos yun eh. Alam na ng Diyos kung magtatagumpay ako, hindi. Pero habang nakapiti yun at nakadepende yun sa gagawin kong pakitiwala sa pag-pili, siya yung pag-pili. Mga kapatid, ganito katalino yung Diyos natin at ganito kapusay. Bago pa nilikha ang sanlibutan, di ba? Ephesians chapter 1, sinabi na doon na, tinawag ka na. Hindi pa kayo pinapanganak, alam na ng Diyos. Sabi ni Haring David, nakita na ng Diyos yung aking yung buong bahagi ko. At nung pala ako sa tiyan ng sinapupunan ng aking ina, hinuhubog niya yun. Alam niya kung lalaki, kung yung buto, yung sa katawan, lahat ng bagay. Tapos pagdating niya doon sa verse 16 ng 139 ng Psalm, sinabi niya doon, alam na ng Diyos ang hapa. Hindi ka pa pinapanganak. Alright. Bilang na ang araw mo. Hindi ka pa pinapanganak. Sino yung panganak? Makmak. Si Makmak, ilan na si Makmak? 13. Alam na ng Diyos kung sino niligawan ni Makmak. Alam na ng Diyos kung sino yung crush niya. Alam na ng Diyos kung sino yung unang-unang niya sabihin. Alam na rin ng Diyos kung hihiwalayan niya yung tutuloy niya. Alam na rin ng Diyos kung sino yung papakasalan niya. Alam na ng Diyos kung hanggang saan ang buhay niya. Lahat ng bagay, alam ng Diyos! Di ba? Ngayon, bakit
tayo matatakot? Kaya naiintindihan natin si James lalo na sinabi niya, count it all joy. Ano man dinadaanan mong pagsubok, ano man ito kahirap, alam mo ng Diyos ang lahat ng yan. Yung bawat detalye ng buhay mo, iniisip mo, alam niyo po ba mga kapatid, mabuti nila kung sa panahon natin ngayon, nabuso na ang CCTV camera. Hindi ka na basta pwede makatanggi. CCTV na siya eh. Dita na siya eh. Alam niyo po ba sa langit? Ang taas ng resolution ng CCTV. At ang record ng langit mula, hindi ka ba pinapanganak? Yung ultrasound, yung lahat, ang langit detalyado. Sasabihin mo lang doon, pwede kong pakiplay. Yung thesis ko, yung sinabi niya noong ganitong panahon, bibigay mo yung medical. Sasabihin niya, ipapakita yun. Yung inisip niya na hindi niya nasabi, ibibigay, ipapakita sa screen. Yung mga panahon na nakatakot po ako na, ipapakita yun. Kaya napagaling doon eh. Lahat na. Ay, ang dami natin kasalanan itinago, ang dami natin mga ginawang hindi nila alam. Pagdating doon, ipapaalam. Ganun po kahusay ang katalino yung Diyos natin. Hey. Tapos sasabihin mo ngayon, yung dinadaan mong pagsubok, hindi niya alam. Well, Hindi pa nga nangyayari eh. Alam mo na Diyos eh. Kaya pag nag-pray ko, Panginoon, katulad ko nung may pinag-pray kami may sakit. Lord, alam niyo po kung ilang araw ko siya magbubuhay, kinakapakan sabi ba ako pinag-pray ko sa Kristo. Pero Panginoon, kung hanggang dito yung buhay niya, please, nakikiusap ko kayo, prepare yung heart ng mga kapamilya. At kung pwede, na ma-extend mo ito, please, extend mo. Kasi nga nasa Diyos akong desisyon. Lahat ng bagay, alam ng Panginoon. Na, ngayon, ano po iniisip natin? Pagdating sa mga proseso, at pirapan ng buhay. Negatibo ba? Ikakasal kayo. Nandun na lahat eh. Hindi sumipot yung lalaki. Astig na lang. Kapal. Ngayon, hirap na hirap ka. Pakampang na yung bahay. Sabing kahiyan eh. Di ba? Yun po lang, nagulat ka after 2 weeks. May sakit pa rin lalaki. Ang matay niya. Pero, pag kailangan kong hindi sasipin. Yung pinsan ko, namatay yung girlfriend niya kasi inayos sila yung bahay. Galing sila ng Amerika, pupuhin. Excited. Mula high school, mag-girlfriend, boyfriend sila. Umuwi lang para magpakasal. Tapos, 2 days na lang, namatay yung girlfriend. Ano ba ganyan yung buhay? Pinakasalan niya. Kahit na naman sa sabi mo, bakit ba? Sabi mo, isa ko. Sabi mo, bakit na naman pagkasalan? Tapos na yun. Ito pinalaman. Sabi ko, bakit? Pwede mo kapag sa Panginoon, pagkatapos naman yan. Pwede mo naman ako mag-asawa. Hindi mo lang magpapatikos. Hindi mo lang magpapakano. Bago lang ko eh. At least, nagawa mo yung dapat gano'n. Ano yun? Paano nakalimutan kong pwede mo yung ang gawang statement eh? May mga lumos. Nakaalay ka sa sinasabi. Now, practical application. Para po mas meaningful yung pinag-usapan natin, kailangan natin siyang ma-apply sa practical na buhay. Right. Tingnan niyo pa yung katabi na. Sige, tingnan niyo po sa kanan at sa kaliwa. Para po sa practical application. Una, kasi kung may mga iniisip tayo, lalo yung enjoy, di ba? Dapat, akala natin ba yung pag nag-enjoy tayo, hindi pagsubok yun. Hello? Amen. Amen? Akala ko hindi pagsubok yun. Naisip ko na. Tingnan nyo, yung katabi nyo.
Pag sinabi kayong good looking, magwapo, maganda. Blessing? Blessing. Ilan yung mo dito sabi nyo? Good looking. Sabi mo, watch out. Good looking and beautiful. Watch out. Mga kapatid, yung pagiging maganda at pagiging gwapo, pag ginamit ko po yan at pinangatawanan nyo ng tama, ay, blessing po yan, enjoy po yan, pero pag hindi, curse po yan. Hahanap kayo sa lamin at gwapong-gwapo kang sarili mo, pagbalik mo sa doon, ang daming nagkakapon, ang daming nalaan. Genesis 39. Tinan niyo po yung nasabi niyo, ha? 39, verse 6. Kasi po, para ma-appreciate natin kung gano'ng marusay ang Panginoon at paano po tayo dapat naglalaban ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi po niya dyan, Genesis 39, 6, sabi po, o 7, pito pa ito ng buhay ni Joseph. Sabi niya, dumating ang panahon na pinagdasahan siya ng asawa. Okay, mag-start po tayo ng 6. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpilit ng kanyang makakain. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagdasaan siya ng asawa ni Potiphar na sinabi mo, sibingan mo ako. Hindi niya ito pinapalit sa Bethel. Kahit araw-araw siyang kinakausap na sibingan. Nakunin, kung hindi ko ako si Joseph, pag nanasaan siya ng asawa ni Potiphar, di ba? Ay kung bakit yun. Kaya alam niyo po ba minsan, blessing din yung hindi kakukuha at hindi kakita. Right. Yes. Di ba? Blessing din yun. Makakapagin niyo. Alam niyo ba, akala natin sa mga na-aksidente na nakamotor, na bumangga, yung mga truck na nasa EDSA, di ba? Pinagbawal na sa EDSA ngayon yung mga tanongin na malalaki na nakahubad ng babae. Bakit? Meron po kasi nabanggang truck. Ang sabi, wala daw preno. Nung chinik, meron! Tinesting. Yung kinausap yung Panginoon niya, ang sabi, nagkataon ko, biglang na yung mga na naka-tupis lang yung babae. Patingin yung driver, hindi niya napansin. Pagtapos ko sa preno na yung nagbangga niya. Hirap ko magsubo. Please, nakikiusap ako sa mga maganda. Bukas ko sa inyong pag-iipon ninyo, yung paganda pa ng tulong. Ang dami mo natutugso. Tapos hindi nga pagbibigyan. Yung mga gwapo, nagpagwapo pa ng pagwapo, ayos pa ng paayos, diba? Tapos gagawin nila, kahit na may asawa, agawin. Alam mo may boyfriend na. Tutuksugin. Ano nangyari sa pagwapuan ng kagandahan? Di ba first din? Palagay nyo, tinigita kami yung first pero blessing. Alam nyo, kaya minsan, may wisdom yung mga Arabo. Alam niyo po yung mga Arabo? Kung bakit tumahanga ako sa wisdom nila? Yung mga babae nila, nilalagyan nila ng isang tunilad ng tela. Mata lang ang nakikita. Palagay nyo, mga gusto pa ko masamta. Di ba? Dito naman sa Pilipinas, grabe. Inuupo na, may pulmon nyo na, ayaw kong magtakip. Naglalakad, nakatubi sa kalangit ng minong. Inuupo na yun, ha? Man. Ay po, ano nangyari? Kasi, magpapasalamat tayo sa Panginoon, binigyan na tayo ng magandang itsura. Nandun pa tayo. Pero baka naman, hindi na siya. Ngayon, kung hindi mo siya ginagamit, o gagamitin mo siya advantage mo, makasira ang kombinasyon. At doon nangyayari kumabag sa binali. Kristo pa rin. Diba po yun? Kaya pwede natin sabihin, blessing ko ba yan? O praise ko ba? O praise ng bagay? Pangalawa, yung pong trabaho. Blessing ito pa, di ba?
mag-pray po tayo. Kung wala tayong trabaho, nakababantay sa church. Lahat ng activities ang tayo, nagpapag-pray tayo ito. Kung nagpapagawa ang pwede ko sa tayo. Nung binigyan ng trabaho, ano na? Church. Lalo, blessing pa ba? Nung kumita ka na ng marami, nung maganda rin si Jose ng buhay, pasensya na. Lord, naiintindihan naman ako. Kaya naman ako ngayon. Yung delivery mo, nagkakaroon na mas malaki ito. May sakto pa dito. May sunod pa naman na linggo eh. Sigurado ba? Baka alas ang dito yan. Makikipagdili ka na gano'n sa Panginoon. Right. Diba? Ngayon, blessing pa ba yung trabaho? Pag ginamit po natin yan para maglingkod sa Panginoon, blessing yan. Pag salamat sa trabaho, salamat sa negosyo. Pero pag hindi na, at sanay na susunod. Bakit hindi na blessing? Kaya pag may nagpapapray, kaya po tayo trabaho sa mga kailangan ng trabaho. Sigurado pa talaga pag nagtrabaho ka, susunod ka lang sa Panginoon. Baka mas masunurin ka kung ano trabaho. Tingnan mo natin yung sitwasyon. Meron po nagkalaman ng baboy. At sabi niya, Pastor, pag-pray po natin yung baboy, please. 2 days na lang, mga anak na. Okay? Sige. Tapos, pag-pray na yung Pastor, sabi niya, pag nanganak po yun ng 10, yung isa. Kay Lord, uy, dahil parang siya. Sabi mo, Pastor, parang siya lang. Basta 10, yung isa kay Lord. Anak! Pray sila. Yes! 6, 7, 10. Wow, yes! Meron si Lord. May namatay yung isa. Sabi ko, namatay yung para kayo. Ayun, kung nakit ka nun. Yung nakit para kayo, yun ang namatay. Patalag. Wala ko sila nag-assign. Mag-isa po tayo sa ating buwan. Right. Ano yung ba minsan ang hirap ng gospel, ang hirap yung may sentence man, may trabaho, hindi mo pera. Asa pizza, ang sabihin mo sinabi sa akin, maghanap ka ng negosyo, hindi ako pwede. Ang ganda-ganda ng negosyo ko eh. Okay na okay na yung negosyo ko, nasa direksyon na ako, baka manakit na ako, pag nakinig pa ako ng gospel tayo. Wala po ako minsan, may takong magpalimos tayo sa Forest Park. Yan po sa Makati. Yung church po namin, yan lang malapit sa St. Paul. May Slabol, yung mga likod mo na yung kailangan na bahay. Yung po isa namin member sa Architect Potasio, ang business niya, build and sell. Gagawa siya ng bahay sa loob ng Forest Park, gagawa siya ng bahay sa bebenta. Pagpunta ko po doon, Sabado ng mga alas 2. Nakabike po ako eh. Wala ko ka naman. Excited ako. Pagaling ko na kaibigan ko sa mga. May gusto din. Meron ba niya? Ano yung sabi ko gano'n? Tumawag sa pinagaling ako ako ni Architect Potasio. Sabi niya, makasin po na kayo ko. Ano ba yung sabi ko? Kung walang sticker, pahirapan. Bago pasukin. Wala na. Every Saturday, 1 to 7, every Saturday, 1 o'clock to 7, walang gagamit ng long cruiser. Si Pastor Arkel lang ang pwede umami kasi yung tayo ko sa amin dito sa All-Star. Long cruiser excited po ako kasi alam ko sino may naman ang nangibig ko doon. Alam niyo po kung sino may ko sa amin. Yung mga construction, your Architect, pwede ba tayong magkakaroon sa mga bayan ng tayo sa gusto? Walang mahihilig sa ito. Iba nasa opisina, iba kailangan ng appointment. Hindi na kailangan. Kailangan natin yan ang kailangan. Iba? Ang Makati Square, 16 weeks po kami lang. Every Sunday na nagawa ng i-local at saka yung i-clinic. Inisa namin yung buo, kaya namin sila Mayor Pinay, kasi kung nakatakbo kami gawa sa hindi. Talaga kailangan mong pumuntak ng tao. 2 question. Pero,
nakarinig at kilala sa Panginoon. Pero sa panahon ito, pero hindi na siya, sa tingin ko dahil nag-linisan ako, hindi siya ganun nakaka-effective, lalo may social media. Di ba? Maganda ang i-personalize. At pero kung hindi mo kakilala, basta-basta para ba yung kitang ano? Alam niyo kung ba't tanong sa iit? Pag namatay ka ngayon, ang mapupunta. Sige, tanong ko sa iyo kung kilala. At saka depende sa sila. Halimbawa, nagugupit ka, tapos sinabi mo sa kutunger mo, kung mamatay ka ngayon sa kutunger, tatakbo yun, wag bugunting. At tapos yung natanong, o sa langit ko mo, pagdating mo sa akin ko ng langit at pasubi ka, ano sabihin mo bakit ka kailangan mo na sa langit? Mas effective pa rin talaga relational. Jerusalem. Kagandahan, kabubuhan, blessing first. Trabaho o negosyo. Blessing. Blessing naman siya. Pag hindi natin siya ginamit. Sa aming loro, mayroong rice magnet na tinatawag, Mr. Tan. Pag yung kung palay, pumasok sa kanya, pag lumabas po yun, diretso na yung dito sa Manila. Ganon siya kapusay. At nagsimula siya sa kapital na 10,000 pesos. Mahusay na mahusay. Mula nung pasimulang college student pa siya, ito na yung pinapangarap niya. Gusto niya lahat kung ano kailangan binila, bumili siya ng lupa, bumili siya ng mga tracking, bumili siya ng yung dryer, lahat. Pag sinasabihan mo po siya ng Bible sa next time. Hindi din tayo magkakaroon nila, nakita yung mga makina sa sabay next time. Next time. Hindi na nga may years, kami nag-usap kung dumadalaw ako doon. Nasa Gloria po yan, next time. Kung may sakit siya, may sakit na ako sa pwede naman tayo magkaroon ng Bible. Pwede ka nang makinig. Ay, sige po, Pastor, tagal-tagal na, gusto ko na makinig. Nabasahan ko ng Bible. Sumigaw sa niya. Patayin niyo! Hindi naman tumatakbo nila. Kaya wala siyang mabasa ang Bible. Wala siyang magiging takbo at ang tawag ng makina at pinanapalay. Ang tagal mauulitan, iba pang nasulat sa oras. Ngayon ko na. Wala naman tayo po siya. Wala siyang magiging. Hindi nag-i-expire yung time. Pwede mo pwede sabihin, busy ako ngayon, pwede bang susundan mo na lang, pwede bang sa next month na lang. Hindi mo pwede kasi hindi ko meron, ako nakuha eh. Your business or your work, blessing or yours. Second, health. Good health. Blessing ba yun? Blessing. Pero yung mga taong masisigla, magandang pakiramdam, di ba hirap yung ba sa church? Next time na lang, saka na lang. Pero pag may sakit, sino po nakaranas magkasakit ng gout? Rayuma, arthritis. Diba? Pag lumagan ito, sakit-sakit pa kaya itong kamay. Makakalis siya kaya ng bahay. Si Bandang po, ayaw ng church. Yung pisa niyang pastor, ang tagal-tagal niya ni-invite, na-accidente po yung truck sa Divisoria. O ngayon, nakatigil sa kanya, wala matuloy dito. Sa Quezon City, kaya ng pastor rin. Di-blessing yung pagkakabangga niya. Wala siyang mag-prayer meeting, church, naandun siya. Babat siya ngayon, halos ginagawa na siya. Mag-3 months siya doon. Lahat na ng speaker, wala siyang magawa. Doon sa tinira ng Panginoon eh. Wala siyang mapuntahan eh. Okay, bless ngayon. Masabi ko sa kanya yung banda. Pag umayos ka na ulit, ang magagawin mo. Gusto mo palitin siyang aksident? Baka tuluyan na yan. Baka dalis pa lang sa ako. Ang dami po mga taong masisigla ang katawan, nalulusog, pero hindi papagamit sa Diyos. Ang katuwiran, kapag matanda na ako, kapag mahina na ako, darating ka pa kaya sa ganun. Kapag meron tayong panahon, kapag masigla at malakas ang ating katawan, kapag ka sa Panginoon. Pangapat. Marami ko ito, 15. Tapos.
Okay. Sige po. Youth. Youth dito. Yun. Youth or young po. Oh, yun. Yun. Akala natin kung nasa ganito tayo yung sitwasyon ng buhay. Di ba? Yung mga tao, ang daming pangarap, ang daming gustong gawin, ang daming gustong puntahan, malakas eh. Excited, adventurous, parang hawak na yung buhay na. Saka na ang Panginoon, leader mo na lang pag nagkailangan ako. Katulad ng mga nandun sa church na, pag nag-senior na ako, kunti ko ba lang. At sasabihin sa akin, kunti mo lang sa mga kabataan. Mabilis lang yan, hindi pa siya. Ang problema, marami pong hindi lumalagpas ng Panginoon. Yung iba po, na nag-racing at makukulang nga ang balay pa. Meron mga, ang hinigilig sa basketball bago dumating na 20 years old, nanginginig na, pasmatong na. Pinabayaan ng katawan. Yung pagiging yung iba 14 years old, parang dalawa ng anak, panganay pa. Hindi na ikay ng ayos, pagdating ng higit, gusto sana magdipo ng bongga. 5 na yung anak, 3 panganay. Paano ito pag-ipagdindi mo? Yung iba namang mga kabataan na hindi na nasikaso ng pera dahil busy. May negosyo, lahat na yan. Nagugulat na nga siya. Tatandaan niyo po ito. Ito lang ang paghahanapan niyo pag hindi namin makikinig niyo. Pag hindi po hospital, military. Or bilang buwan. Sabi ng pinsan ko, hindi bali, nakapag-ready naman ako ng pangpilisa. Ay kung nanonood sa bisyo, kaya ako lang ba? At napatuto sa bisyo, natutong umikit na kung ano. Ay malulusaw yung mga cell niyan eh. Tapos kung yung utak niya mapektuhan, mapapali ko ba? Ano pa ba yun? Matitrik pa ba yun? At makabalik sa normal? Wala na po eh. Kaya pantayan natin. Hindi kayo ganyan ang sitwasyon mo, healthy ka, malusog ka, kabataan ka, parang okay na. Sabi namin sa inyo, ang lahat ng bagay ay pagbibigay sa inyo. Amen. At ito eh, di ba? Ang ganda ng future eh. Promising eh. Nag-iuwi ka pa, nag-tinay ka pa. Malalaman mo minsan nasa dulo ka. Tapos napabarkada ka. Di ba mabarkada ang puro bisyo? Malusak na yung utak. Maya-maya magkukulat ko kayo ng lalakan. Tapos ang sinasabi, Crispin, Basilio, Crispin, Basilio. Wala na ito na kayo eh. Bakit? Yes, sabi ni James, count it all. Pero make sure na yung blessing inaasahan nyo na meron kayo na ano ang blessing nyo? Ano ba parang nyo sa Panginoon? Mga kapatid, kaya ganyan ang muli. Si Satanas, hindi yan titigil. Hindi kanya makuha, binigyan kanya matinding karamdaman. Napagtagumpayan mo, parang si Mo, bumalik ka sa Diyos, pinupuri mo ang Panginoon habang nandun ka sa karamdaman. Pag hindi ka makakulit sa mga ganyan karamdaman, bibigyan ka ng help kung ayos. At pakatong kayo ng buhay. Naghihirap ka, parang hirap ng buhay, hirap ng pagkain, tapos nakita ni Satanas na pagtagumpayan mo, bibigyan ka naman niya ng tema. Right. Kaya sabi mismo nung di ba sa province sa Torres, kung hindi ako masyadong payamanin at ayun naman, huwag naman ako masyadong magulo. Baka naman pag-nakakaroon ako sa kanina ng diabo. Pag hindi ka makuha ng Diyos sa bakit, hindi ka sa mundo. Anong bisa na nasa mundo? Ang gusto lang niya, ilayo tayo ng Diyos. Right. Yung maganda sa lugar namin, palaging news. Yung naging isis niya. Alam niyo, nagulat ako. Sabi niya minsan, mali yung pinili, ganda na ang pinili. Grabe naman. Na-maximize yung kanyang isis yung alam niyo po ba ang babae meron siyang 3,000 words every day. Yung alignment niya. Kaya po siya gawin.
Huwag po kayong magtaka kapag yung babae mag-ganon. Normal po yun. 3,000 words every day. Ang lalaki karami lang. Ay kayo, hapon kayo nagkita, nagsisimula pa lang yun. Mga 500 pa lang yun. May 2,500 words. Sabi ng uncle niya, hindi wala yung nanisip. Alam niyo ginawa ng mga yung maraan ng tao. Mag-isa na tayo. Dapat lang yung bagay. Akala mo okay niya. Ang ganda ng sitwasyon nyo, ang trabaho nyo, ang ganda ng pinansin nyo. Kailangan gusto tayo ng case. Right. Dahil sa blessing dito, lalo ako magpupuli. Lalaki na kasi. Hindi ko may ginayon para nyo ito. Mga kapatid, pag nangyari po yan, ano pa yung naintindihan natin si Jim? Count it all before into the first temptation. God bless you. Hey! Let us pray. Panginoon, salamat po naman